Mga lokolokong Chinese, mga sangkay na namamalagi dito sa Pilipinas, pinalayas na po ng ating gobyerno at pinabalik doon sa China. Hello, magandang oras po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong nag-aantabay at nanonood sa ating mga video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At bago po tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba po ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, meron lamang po ako kaunting ipapagawa sa inyo. Kung kayo ay nanonood sa Facebook, okay? Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook, ito ang gagawin nyo mga sangkay. May makikita kayo sa video na to. Ito mismong pinapanood nyo. Makikita nyo po yung tatlong tuldok. Okay? Tatlong tuldok na nasa taas. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Tapos may lalabas po yan na show more. So ang gagawin nyo lamang, pindutin nyo rin po yung show more. Ganun lamang po kadali. Pagkatapos ng show more, ang kasunod mga sangkay ay pindutin nyo po yung bell. Ayan po, makikita nyo po yung bell na nasa taas. Katabi po ng subscribe. Pindutin nyo po yan, okay? Tapos pindutin nyo po yung all. Ayan, ganun lamang po kasimple. Ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin ang balita patungkol po sa maraming Chinese di umano na pinalayas sa Pilipinas. Ito na ba? Mag-uumpisa na ba tayo ng pagpapalayas sa mga Chinese? Well, tingnan po natin ang balita. Pinadeport na sa China ang 180 Chinese na nahuling nagtatrabaho sa illegal na Pogo Hub sa Pasay. Okay, yung mga yung mga Chinese na nag-work sa Pogo na yan, no? Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pasok! Nag-iiyak at napaluhod sa mga pulis ang babaeng ito sa NAIA Terminal 1. Nagmamakaawa siyang payagang makausap ang Chinese niyang nobyo ng 3 taon bago siya tuluyang ipadeport sa China. Agoy! Biglaan lang po. Fiancé ko po. Agoy! Matindi. Pilipina at saka Chinese, mga sangkay, no? Gusto ko lang po siya mangyari. Bago umalis. Opo. Pero hindi siya pinayagan ng mga otoridad. Kaso bawal na po lumapit nun eh. Kawawa naman no? Talagang nagkakandara pa po siya. Sana man lang giveaway muna yung kapulisan, yung tipong alam natin may sinusunod tayong protocol. Well, pinangungunahan yung mga pulis no? Hindi, magkikita pa rin yan. Siyempre, pwede naman pumuntang China. Pero ayun nga mga sangkay, no? 180 na Chinese Pogo workers na ang pinadeport pabalik po sa China. Kabilang siya sa 180 Chinese Pogo workers na ipinadeport ng gobyerno pabalik ng kanilang bansa ngayong araw. Present din sa deportation ang ilang kinatawan mula sa Chinese Embassy. Okay. Ang mga Pogo worker naman, nakatali ang mga kamay gamit ang cable ties. Grabe. Ang bira. Ang gamit ng ilan sa kanila, nakasilid sa trash bag. Agoy. Sila ang mga Chinese na nahuling nagtatrabaho sa na-raid na Pogo sa Pasay nitong Oktubre. Agoy. Yun na nga mga sangkay. Nadali nga. So, yan po. Pinadeport sila. At ewan ko anong magiging reaction nito ng Chinese government, no? Nadiskubre ang pag-ooperate nito bilang scam hub na may prostitution den at torture chamber. Ay, naku po. Mukhang matindi nga itong ginagawa ng mga Chinese dito, no? Alam nyo, hindi naman lahat ng Chinese, kumbaga, hindi naman lahat po ay masama, no? Parang Pilipinas lang yan. Parang mga Pilipino, may mga mabubuti, may mga hindi rin mabubuti. Diba? Kaya nga lang, itong mga Chinese, talagang marami sa kanila, yung mga, may talaga, may, alam nyo na yon. Dahil hindi po nila magawa doon sa China yung mga ganyang kalokohan, syempre, mabigat po doon, authoritarian na bansa yun. Dito sila sa Pilipinas, kasi dito sa bansa natin, maluwag Diba? Hindi po dito hindi naman tayo authoritarian na bansa. Pero, na nga mga sangkay, pagdating sa China, medyo babait ang mga yan, pero gagawa na naman ng paraan yan para makabalik dito sa Pilipinas.
Ganyan naman ginagawa nito mga Chinese eh. Ang pag-alaman ding walang working visa ang mga Chinese, kaya idineklara silang undesirable aliens. Dahil sa mga patong-patong na paglabag, blacklisted na sila sa Pilipinas. Ayun lang. Wala na pala to. So, ibig sabihin, malabo na silang makabalik dito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito na ang pinakamalaking deportation ng POGO workers ngayong taon. Uy, pinakamalaking pagpapalayas sa mga Chinese pala ito this year. Ano ba to? Nagpaparamdam na ba yung ating gobyerno? Nagpapakita ng angas sa China. Do ang ano talaga dito, ang sentro ay itong Chinese POGO. Yun nga lang, kargo ng gobyerno ang gastos. Sa tansya ng ahensya, halos 15 million pesos ang nagagastos ng pamahalaan mula sa pag-rescue, pag-aalaga hanggang sa deportation ng mga Chinese. Grabe, no? Ang laki din pala ng ano dyan. Laki rin pala ng ginagastos nila, pambihira. Kasi di naman po natin pwedeng pabayaan yung karapatan nila bilang tao, ano. So, kailangan pakainin mo sila. Kung may mga sakit po sila, pinadadala po natin sa ospital. At even po yung mga ganito po, yung pagpapadeport sa kanila, tayo rin po ang gumagastos. Bantay sarado naman ng mga pulis ang mga POGO worker. May ilang pagkakataon daw kasing gumagawa ng eksena ang ilan para hindi na maipadeport. Merong insidente na nasa loob na kami ng airport na nagpanggap na nahimatay itong dalawa sa mga pasahero namin para hindi ma-deport. So yung isa naging successful siya dahil nga sinabi ng airline agency na wag papasukin sa loob, dahil nga bakit ganun, hinimatay, baka raw may sakit. But nung dinala na namin siya dun sa kanilang tinutuluyan, nakalakad naman. So sa madaling salita, umaarte lang itong mga to. Style, syempre, strategy yan. Pambihira talaga itong mga Chinese. Para hindi sila ma-deport. Ayon sa PAOK, unang batch pa lang ito ng mga ipapadeport. Naku, mukhang marami-rami pa pala. Unang batch pa lang, ibig sabihin, napakarami pala nitong mga to. Magkakaroon pa raw sa susunod na mga linggo. Agoy! Nasa 25 Chinese naman ang may iwan dito sa Pilipinas para harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanila. Agoy! Sila ang may tinuturong nasa likod ng operasyon ng POGO at ng torture. Nagbabalita mula sa... Okay, so ayun na nga, mga sangkay, ano po ang inyong opinion dyan? No? Maraming mga Chinese, itong mga nag-ooperate ng POGO na kung saan marami rin palang mga illegal na aktibidad. No? Ano po ang inyong komento? Dapat lamang po ba itapon na ang mga yan doon sa kanilang bansa? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation, lalong-lalo na po sa mga born-again Christians dyan. Pag-subscribe po itong aking YouTube channel. Dito nag-upload tayo ng mga mahalagang topic kagaya po ng nasa Biblia at kung anong nangyayari sa ating mundo ngayon related sa Bible. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.